Ipinatupad ang 70 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos na bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw, February 27. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Matapos ang 7 linggong sunod-sunod na oil price hike sa produktong petrolyo, ipinatupad ngayong araw, February 27, ang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo. 70 centavos ang ibinaba sa presyo ng gasolina kada litro. 95 centavos per liter naman ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 10 centavos sa kerosene. Sabi ng Department of Energy, posibleng epekto ito ng pagdami ng supply ng langis sa Estados Unidos at ang umano'y pagbaba ng demand nito sa nasabing bansa. Yung delay ng implementation ng interest rate cuts ng United States kasi to address yung kanilang inflation, nagtaas sila ng interest rate. Tapos gusto na sana nilang patigil o bawasan ng nasabing interest rate. Unfortunately, dinelay nila hanggang May of 2024 to ensure na stable na yung kanilang inflation. So lumaki yung kanilang stock ng crude oil o ng raw materials para sa petroleum products. Kapag lumaki ang kanilang stock, hindi ganun kalakas ang kanilang demand. Ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo hindi raw ramdam ng jeepney driver na si Mang Rodel. Sentimo lang daw kasi ang ibinaba nito kumpara sa pisong sunod-sunod na taas presyo noong mga nakaraang linggo. Walang epekto. Parang ganun na rin lang ang presyo. Sana ibaba pa ng todo para makabawi-bawi naman. Walang inaabot. Sa Ibaan, Batangas, balik daw muna sa dating gawi ang magsasakang si Danny sa pag-aararo ng kanyang sakahan katuwang ang kanyang kalabaw. Pinili niyang huwag munang gumamit ng harvester para hindi na dumagdag pa sa kanyang gastusin. Bumaba tumasi, pareho din naman ang gastos eh. Maganda kalabaw, ito lang gastos, hindi pasok-usok sa damo, sa tubiga. Ramdam namin yung pagtaas, hindi yung pagbaba, yung pagtaas sa ramdam. Mas makuha niya ang pagbaba. Ang pagtaas naman bigla, di kayo wala tayo dyan mangyayari sa atin. Yun nga ang gamit yun dyan sa akin, kalabaw lagi, para makaminos naman na konti. Na hindi mo lang gasolina. Hindi na ako gumamit ng traktor, meron kami. Hindi na ako gumamit, kinalabaw na lang para makaminos. Pero ayon sa DOE, nakadepende pa rin daw sa week-on-week monitoring nila ang posibleng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nandito pa din yung mga lingering factors na nagre-restrict para bumaba yung presyo na humahatak pataas. So yung presyo para sa susunod na Martes, base sa average nitong linggo nito versus the previous week. So minsan makikita natin yung trend. So dapat talaga mga Friday meron ka ng may estimate. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.